tindi-tindi ha. Etong si Bryce Hernandez, mga ka-GP Natics, matapos itong maglabas ng talagang hindi natin inaasahan na bigla ang lahat na lumabas ang pangalan nitong si Jinggoy Estrada dito po sa pasabog ni Bryce Hernandez. Subalit natapwat mga kababayan. Ngayon, pinag-aawayan, pinagkakaguluhan ang pagkakadetine dito sapagkat ang mga senador na nadadawit ang pangalan mga kababayan at ang kanilang mga kaalyado ay nagwawala. Nagwawala, hindi ko alam kung bakit. Gigil na gigil sila kay Bryce Hernandez at humahantong sa gusto nila itong kunin at nakikipagtalo sa House of Representatives. Subalit natapwat mga kababayan, itong si Jinggoy Estrada, mga ka-GP ay nag-motion na para ito ay dalhin sa Pasay City Jail. Kahit na itong si Bryce Hernandez ay hindi pa convicted, pero iyahalo siya doon sa mga inmate. Okay lang sana kung may sarili itong kulungan. Pero the mere fact na ito ay iyahalo sa mga tawag dito sa mga preso ay hindi po ata maganda. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, ano ba ito? Ipapa-Mayor Espinosa style nila? Kasi may usap-usapan na ang paglalagay sa kanya doon ay style or ito ay bilang pagganti sa pagpapangalan dito kay Joel Villanueva at dito kay Jinggoy Estrada. Halina't pakinggan natin ito mga kababayan. Magandang gabi po, Tony and Casey. Magandang gabi, Tony and Casey. Hello and sa mga po. nanonood at nakikinig sa inyo. Hello? Oh, yes, ma'am. Ma'am. Yes, we can can you hear hear me? you. Yeah, Yes, yeah. absolutely. We can see Alright. and hear you. 100%. Oy, grabe ma'am. Ano? Roylan. May motion pa lang sa Senado Ma'am Eva. para ilipat si dating Bryce. Assistant District Engineer Bryce Hernandez from the PNP Custodial Center, you're very familiar with that, to the Pasay City Jail. Ha? Dahil nga lang po na may motion na inihain si Senator Jinggoy Estrada na doon ilipat si Engineer Hernandez. Anong sa tingin ninyong magiging epekto nito? At saka may jurisprudence sa mga kababayan. Ay, wag natin tawaging jurisprudence. May tawag dito, may pangyayari na 'di ba yung kay Mayor Espinosa at the same time kay Jimmy Guban nung inilagay doon sa Pasay City Jail. Nakita nyo yon na mayroong mga kumausap sa kanya. Mga kababayan, ito parinig ko muna bago ko pala i-play yan. I-play ko muna. Ano talaga ang sinabi sa'yo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako terminated. At may kasama po yan, hindi po guard. Empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga ako nga po binuksan dahil yun ang kumatok sa pinto. Empleyado ng Blue Ribbon na babae, hindi kaya ito si Beng Ramos din? Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana admitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Dahil, Thank you, Mr. Jimmy Guban, Mr. Chair. This representation, mas naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Okay, sabi ni Ma'am Myra Sandoval, Sir GP, hindi naman siguro mangyayari yung matituno na ang ating mga pulis ngayon. Hindi ka nakakasiguro na lahat matitino ang mga pulis ngayon. Pangalawa, pag syempre kulungan yan, di ba? Yung mga preso, mga ka-GP Natics, pwedeng mga bayaran, yung mga ano dyan, yung mga halang ang kaluluwa. Remember, kaya ko pinapakita tong video na to, ito ay isang pangyayari sa Pasay City Jail na kung saan nakulong si Jimmy Guban, mga kababayan, idinitini rin siya doon.
Subalit may mga kumakausap na mga tao at nagbabanta sa kanya. If ever na banggitin mo ang mga pangalan ng mga ito, ay mamamatay ka. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta doon siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. Tama. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Oo. Now, may I now ask Mr. Benny Ponteporda? Benny, good afternoon. Good afternoon Binanggit po. ni Jimmy Guban that you tried to call him 3 times dito sa affidavit po niya. Totoo po ba ito? Wala pong katotohanan yan. In the first place, hindi ko po siya kilala, hindi ko alam ang number niya, at lalong hindi ko rin po kilala yung mga sinasabi niyang taong connected po sa akin, especially po si Mans Carpio, si Michael Yang, at ito pong si Congressman Pulong. Mga kababayan, ano ang ibig sabihin nitong video na yan na pinapakita mo, GP? Para lang ma-relate ko, mga kababayan, ibig sabihin, posible, sabi nga ni Sir, if the price is right, di ba? Pwedeng mangyari ito. Pwede silang kumahusap ng mga hitman, mga halangang kaluluwa para patayin si Bryce Hernandez, and that's it. Tapos na. Wala nang titistigo. Pwede na nilang isunod si JP Mendoza if ever, 'di ba? 'Yun ang hindi maganda rito. Kaya nga marami ang nagsasabi itong pag-push ni Estrada sa pagkadetini kay Bryce Hernandez ay isang malaking mga kababayan, banta sa buhay ni Bryce. At the same time, ito ay sinasadya para gantihan si Bryce Hernandez. Naku naman, halatang that's just what, retribution, you know, yung tao hindi pa naman, wala naman siyang conviction, di ba? Yes. Nag-testify pa lang siya, both sa Senado at sa House. At kaya nga siya humiling sa House kahapon na wag na siyang ibalik sa Senado. Correct. Kasi remember, he was detained there nung pinapakontempt siya. So pinahiram naman siya, so to speak, pinahiram naman siya ng Senado sa House of Representatives para makapag-testify din kahapon sa Infracom hearing. Right. Pero yun nga ang sinabi. Wag niyo na po akong ibalik sa Senado kasi nga po, dahil nga, ito nga ang sasabihin ko, yun ang sinabi niya, nagdawit siya, nag-ano siya ng 2 pangalan ng mga senador. Correct. So, pinagbigyan siyempre ng Infracom because, you know, that was a very reasonable request. At kino-coordinate naman ng Infracom with the Blue Ribbon Committee, maybe the Senate President. So, may mutual agreement na doon para, you know, neutral din. Okay. May question ako. Guys, if ever, would you believe kung sakaling si Marcoleta pa rin ang nasa Blue Ribbon Committee, at the same time, etong si Escudero pa rin ang presidente ng Senado, papayag kaya sila sa ganitong setup? Di ba? So alam nyo naman na siguro yung sagot, mga kababayan. Siyempre hindi sila papayag. Gusto nila, custody lang nila si Bryce Hernandez. At pipigain nila ng husto ito. 'Di ba? Hindi. Sabi ni Ernesto Villado. Hindi. Tama yan, Mr. G, pinapanood ko yan. Saka yung grabing ginawa kay Espinosa, kaya, ano yun? Kaya nilang ipayari yan, baka mga tama yun, may mga galamay sa loob. Pwede silang magbayad, maraming mga pera eh. 'Di ba? Pero sana wag mangyari dahil tayo ngayon ay nakatutok, hindi kagaya dati. Doon na lang sa PNP Custodial Center. Yes. Now, nung motion na yan na ilipat sa city jail, halata naman. Kasi nga yung nagmungkahin yan, ay isa nga doon sa mga pinangalanan ng witness na yan. Na, you know, it's a question of delicadeza, and it's a question of propriety, and then yun pa nga, unang-una wala pa namang kaso itong itong engineer na to. Wala pang conviction. Ang mga linalagay lang sa mga city jail na although meron din talaga yung mga awaiting trial or awaiting
judgment. Yeah. Ma'am Brenda. Naku naman, wala pang kasong fina-file against him. Bakit Mila. nilipat sa ordinary facility? Tama Correct. lang tama lang yung sa PNP Custodial Center. Yeah. Doon din ako nakulong. Oo. Pero between the city jail and the PNP Custodial Center, siguro mas safe. Safe ito Yeah. and fair under the situation, Yeah. under Oo. the premises. So that's highly questionable Yeah. yung move na yan. Ma'am Actually, Florida. Kung may Okay, abogado yeah, naman go itong si Engineer Bryce Hernandez, dapat inanon na niya yun eh. Tinutulan na niya yung paglipat dun sa kanyang kliyente. Kasi obviously, the Senate itself may be already overstepping its jurisdiction sa paglilipat ng isang hindi pa naman nga convicted na tao. No, and not to mention, the Infracom gave Hernandez its word. Na hindi siya ibabalik sa Senado. Or Diba hindi may siya ganun, di ba? The Infracom committed to protect him. Doon medyo may sablay ang Infracom, mga kababayan, because they committed di ba? Dapat sundin nila yung kanilang binitawan. The reason why this person came to an open, it is because they offered something, di ba? To secure his life and his family. Tapos ngayon, papabayaan niyo yung tao na ilagay dun sa Pasay City Jail. Although, I do believe, mga kababayan, sorry kagabi nagkamali ata ako ng sinabi kasi napanood ko yung live ko kagabi. Ang nababanggit ko, hinggil doon sa desisyon ni Tito Sotto sa paglagay sa City Jail kay Bryce. Mali ako nang nasabi. It was the motion of Senator Jinggoy Estrada. The original was yung proposal nitong si Senator Tito Sotto na ilagay sa PNP Custodial. Yun po ang tama. Pero nung nagtatalo na sila dahil nga hindi matanggap ng mga senador na nasasangkot sa gulo na to, ay parang gustong gumante kaya sila po ay nag-motion na dalhin sa Pasay City Jail itong si Bryce Hernandez. It's a choice between dito siya i-detain o dito siya under custody sa premises of the House of Representatives dito sa Batasan or another facility. Yeah. I think yung naging nung mga kasi ang talagang nakipag-coordinate with the Senate ay yung the chairpersons of the pero may sinabi si Bryce kagabi, narinig ko. Sabi niyang ganito, sobrang nag-aalala siya. Kung ako ay isasama sa mga PDL, Persons Life, basta PDL, mga kababayan, kung ako ay isasama sa mga PDL, mas gugustuhin ko pa na ako ay ilagay na lang or ibalik sa Senado. Sabi niyang ganon. Oo nga naman, mas okay na sa Senado ka na kasi kapag may nangyaring masama sa'yo, Senado ang mananagot. Pero kapag may nangyari sa'yo doon sa Pasay City Jail, magmamalinis lang yung mga yan. Sino ang mananagot doon? Wala. 'Di ba? Pero kapag nasa Senado ka, ang gawin na lang nila doon ay i-secure, lagyan ng CCTV, ilagbook lang lahat ng mga nangyayari, lagyan ng bantay, 'di ba? 24/7. Para walang sino man na pwedeng kumausap na hindi authorized. The three committee. Correct. So the three committees comprising the Infracom. Pero, so sila yung nakipag-coordinate. Ano nangyari? Parang out of courtey rin to the Senate. Na kaysa yung dito sa amin, physical custody, somewhere neutral. And yan nga ang naisip, PNP Custodial Center. Sa tingin ko, tama lang. So bakit magsusulong ng ganyang motion? To me, it's foul. At saka nakakagulat na pinayagan ni Senate President Tito Sotto di ba? Na makalusot itong motion. Or, so, si Senate President Sotto lang ba yung pumayag? Hindi ba dapat may say din to si Speaker Romualdez? I wouldn't know. I mean, dapat siguro. Kasi nagkaroon na ng agreement, initial agreement. Oo. Kaya nga in-announce na rin yon ng Infracom kahapon. Salamat, Nessie. Thank you sa mga tulong ninyo, ha. Minsan kasi talaga tayo, mahirap talaga yung nagla-live na ganito, nawawala minsan yung utak natin, lalo pag suminga tayo. Ay, sa mga kumakain, sorry, nagbibiro lang ako mga kababayan. Hindi talaga totoo. Minsan naba-blackout ka. Kasi minsan may pinaprocess na ako sa utak ko, tapos bigla ako makakarinig ng ibang mga salita, may makikita pa ako mga comment, nawawala yung gusto kong sabihin. Tama, persons deprived with liberty.
deprived of liberty. And this guy was assured protection. Yung kung ililipat siya sa isang city jail, and you know how it is, a situation in city jails. You know, yung parang, yung parang hinaharas na siya, pinaparusahan na siya. Nasa Pasay City Jail na po. And you know, he is an important witness. Kaya nga. I-compare mo, for example, kay Alcantara. Kasi tinuturo nga niya yung dati niyang boss, si district engineer. Diba? And then i-compare mo rin kay Diskaya. Yung mga yan, si district engineer Alcantara and si Mr. Diskaya, Mr. and Mrs. Diskaya, ano sila, they're at the center of this, this collusion ng corruption. At dahil... Tapos ito, may siniwalat siyang importante. So, siya yung siya nga pwedeng i-consider na state witness. Correct. Tama. If you compare him with Mr. Diskaya, for example, kasi binabanggit din niya, and also sa sinumpaang salaysay niya, na sinabit sa Senado, at inadapt niya dito. Talagang sinasabi niya yung doon sa dulo, na gusto mag-avail of the Witness Protection Program. Bakit nakulong si Bryce? Kasi, mga ka-GPnatics, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Parang nakikita natin paghihigante ito kung ginawa nila Jinggoy Estrada Dahil hindi ito ibabalik, dahil nag-request nga si Bryce na wag nyo na ako ibalik sa Senado, although nasa kanila pa rin ang jurisdiction, dahil nga ito ay nakipagkasundo sa House, meron silang agreement na magsasalita ako pero wag nyo na akong ibigay sa Senado. At dahil nga, mga kababayan, pinag-aagawa ng jurisdiction sa kanya, diba, kung saan siya ididitine. Nag-motion itong si Estrada na siya una nag-motion itong si Tito Soto na sa PNP custodial na lang para kung sakali, 'di ba? Mga kababayan, kahit magbatuan sila ng putik, wala nang pwedeng mag-impluwensya kay kay Bryce Hernandez. Pero parang hindi doon nakontento itong si Jinggoy. Kanya pa ring hiniling nasa Pasay City Jail, mga kababayan, at isama doon sa mga PDLs. At ang problema nun, hindi naman po ito convicted. And yet, sabi ko nga sabi rin ni Dilima, siya pa ang maaari na pwedeng sabihin, i-consider na state witness. Program. Pero ang comment ko nga dyan, hindi tayo basta papayag dyan na gawin siyang state witness. Kasi, in the first place, hindi pa siya nagsasabi ng buong katotohanan Hindi, alam ko, gagawan nila ng paraan yan, Ma'am Lori Pajardo. Kaya lang kasi kahapon, sobrang init na. Ang tension talaga, sila Bato, nagwawala na, sila Marcoleta. Paano sabihin natin na nagwawala? Ito, sorry ha. Medyo putol-putulin ko lang para yung usapan natin medyo talagang pumasok dun sa ating mga topic. Ito yung kahapon na nagwawala sila. Pakita ko sa inyo. Ito. Grabe yung pagwawala rito. Yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo, di ba still chairman? Wala ka na violate Hindi ka. Nag-interview nga Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung contempt stance. Hindi naman kasama yung contempt intervene lang. Akala nila sila pa rin nasa majority no? Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, isoli nyo immediately. That was before intervening event. Wala pa yung request. September 8 yung September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung kondisyon mo, September 8. Kaya nga. Sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro, kinonsulta ba, chairman ng province? Yun lang naman. Ay, salamat sa mga nagpakulay ha. Konsulta kasi ni speaker Dapat kinonsulta ko. Ako, walang kinonsulta. Nag-request nga si speaker. Salamat kay Ma'am Leticia, Sally Jane, Salakap, Crazy M, Daisy's Kitchen, Tichan, Minowa Julie, thank you. Naintindihan ko yun, pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, at yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate.
Legal and physical. Tingnan mo si Jinggoy, mga kababayan, nakakainis. Tumititig ng ano yan. Sabi ko, hindi na kailangan ng motion dahil sa sulat, ibabalik natin immediately. Mamaya ba, Punsalan? Tingnan mo yung mga mata ni Jinggoy Villanueva. Hindi mapakali. Bato. Kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa motion. Pero hindi natin siguro kukunin ang motion sa kanila din. Hindi natin kukunin. Kaya merienda muna tayo. Grabe, no? Hindi pa yan yung mainit talaga, mga kababayan. Hindi ko lang naipakita yung si Bato ay pasigaw-sigaw pa. Matindi yung pagsigaw-sigaw ni Bato dito sa ano kahapon, sa plenaryo. Yeah. You know, But alam niyo naman here's the siguro thing. kung ano nangyari kahapon. Doon sa hearing, nung aking kini-question siya. Correct. Bigla siyang nagkambyo when he was asking for an executive session. So I was asking him, why do you requesting or asking for an executive session? So ibig sabihin, meron siya mga isa i-reveal na you know, yung kasi nga tinanong ko siya, so sinabi mo dito sa isang paragraph na ito, sa sinumpang salaysay, yung sabi mo doon, ilan sa kanila ay, di ba? And then he enumerated certain names, a total of 17 names of House members. So ibig sabihin, ilan sa kanila, meaning some of them. So meron pa iba. And pinaklarify ko yun sa kanya. And he said, yes, nung una. But then, nakonsulta na sa abogado, iba na. Kumpleto na daw yun. So, how can we consider somebody like that as a state witness na alam natin may tinatago, alam natin na nagsisinungaling pa? Pero correct. ito yung epekto Kong Laila. Yes. Ito na nga, kung dadalhin talaga sa Pasay City Jail, 'di ba? Ano sa tingin nyo ang magiging epekto doon sa dalawang investigasyon, inquiry na nagaganap, ha? What kind of noise does this cast on the two inquiries that are ongoing? Kasi pag may ganito, anong pinapahiwatig nito? Malalaman pa ba natin yung katotohanan mula kay Bryce Hernandez? Kaya nga, magka-clamp up na. The guy would clamp up. Mag-ano na yan, matatakot na yan, na nag-indicate na siya ng gano'n. Meron na siyang mga dinisclose, reveal na makakatulong talaga dyan sa investigasyon ng both the Senate and the House of Representatives. Tapos, pahihirapan nyo. Diba? Hindi natin sinasabi na pinapatawad na natin siya sa kanyang role din. Kasi it would seem that meron din talaga siyang role. Kasi nga kasama siya dun sa sindikato na yan. Correct. With his former boss na nandyan. So meron din siyang parte sa kalokohan na yan. But as I said, if you compare him to Alcantara and then to the Discayas, lesser ang ano niyan, lesser ang gift niyan. So ito pa nga ang pwede i-consider. I'm not saying na siya na nga ay state witness because syempre i-evaluate pa yan ng DOJ and then the court will have the final say on that when cases are filed. That is correct. Kong Laila, what can the House do or at least yung Infracom do para po mapigilan, di ba? Ito paglilipat kay Bryce Hernandez. Do you think the House should move to also challenge and block itong transfer ni Bryce Hernandez to Pasay City Jail? Okay, I cannot, of course, speak on behalf of the Infracom. Yes. I cannot also speak on behalf of the three chairpersons of the three committees. Pero sa tingin ko, iniisip na rin yan. I think some of them, that's yung ibang members of the Infracom, if alam na nila ito. Kasi actually ngayon ko lang nalaman sa inyo to. About that, the motion. Well, tama yung sinasabi dito ni Kong Laila, no, mga ka-GP natin. Kasi si Ridon, nagsalita na nababahala siya sa paglipat kay Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Mga kababayan, and we all know that there happened in the past na talagang mga napatay, 'di ba? Mga napatay dito sa mga ano na to. Lalong-lalo na yung pinakita natin kanina na parang nai-influensyahan nila ng mga tao nila, maaring PDL ang pumatay, maaring makipag-usap ka Bryce, 'di ba? Para manahimik na. So, dapat gumawa ng ano dito ng position ng House na ilaban nila itong si Bryce Hernandez. Although ang jurisdiction pa rin naman is in the Senate kasi sila ang nag-motion to cited in contempt itong si Bryce Hernandez, na sa kanila talaga yung jurisdiction. Pero dahil meron kayong usapan that you were
you agreed with his agreement, 'di ba? With his tawag dito mga kababayan doon sa kanyang gustong mangyari na siya ay hindi na ibalik sa Senate, 'di ba? In order for him to say something, pangalanan yung mga pangalan ng mga politiko na to, mabigat 'yon. Kaya nga nagsalita yung tao because nagbitaw ka ng pangako 'di ba? Otherwise hindi yun magsasalita kung hindi mo pinangakuan. Of Senator Jinggoy. Senator Jinggoy. Yes. So I suppose mag-aano na rin sila, they're going to decide on something. What can the House do? Kasi nga it's unfair to the guy. Kasi unfair and dangerous. Is very dangerous. Tapos ikinuwit na nga ng Infracom sa kanya and then biglang babawiin at ilalagay sa mas in an area, in a place, in a detention facility that is more vulnerable to harm compared to custodial center. Oo, mas madaling atakin talaga doon. ng issue ha kasi sabi ng Pangulo within the next 48 hours we're down to the last parang 36. Ipapangalanan na niya yung mga miyembro ng Independent Commission. Now, there have been names that have been floated. Okay, yung mga kababayan hindi pa pinapangalanan yung member ng Independent Commission. Sabi nila si Magalong, anak ng mga DDS, mga tanga-tanga Talaga naman. Tapos yung mga nagpapakalat dyan ng media na si Magalong pinangalanan na. Hindi pa nagsasalita yung Pangulo, advance kayo. Mayor Benjamin Magalong has already denied that he has been invited. Saka hindi siya pwede. At saka hindi siya pwede kasi politiko siya. Okay, tanyo? Ano ang expectations nyo dito? I understand that si Congressman Diokno also filed a bill to seek for the creation of an independent commission. Pero kayo po. Oo, kayo po. So ano ang expectations nyo? Okay, that's why we're insisting on a bill, on a law, na creating an independent commission. Of course, it's within the prerogative of the President na mag-create din siya ng independent commission through an EO. Pero hindi naman yun magkakaproblema. I mean, kung merong law, creating independent commission, kaya nga we thought of that, kami, yung sa reform block of the House, yung sa Liberal Party block, and then the Akbayan, and then kasama din namin dyan si Representative Elijah San Fernando of Kamanggagawa Party List, and even si Congressman Paolo Marcoleta also joined us. He's part also of the minority. So final ho namin yan kasi sa tingin namin a law-created independent commission would have more powers, especially would have more teeth, especially on the matter of the compulsory process. Yung pag-compel ng production of documents, pag-compel ng testimony, ng appearance and testimony of witnesses and resource persons, at kapag ito ay hindi sinusunod, ay may contempt powers. Sasali sa Independent Committee, si Kong Paolo na gagawin naman ng House? Mga kababayan? Kong Paolo Marcoleta, meron ba mangyayari sa investigasyon ninyo kung kasama yon? Baka isa rin yan sa katulad ng tatay niya. Baka walang mangyari sa gagawin yung sariling investigasyon pag ganon. Pero okay na kami sa Independent Commission na bubuuin ng Pangulo, diba? Pero lahat mga kababayan, going back to the topic, tayo talaga ay nag-aalala sa buhay nitong si Bryce Hernandez. Ito po yung sabi ni Ridon. Dito po sa desisyon ng Senado, nadalhin po si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center papunta sa Pasay City Jail. Nakita ko natin kahapon yung bigat ng kanya pong testimonya patungkol po doon sa nagaganap po talaga sa Bulacan at kung sino ho yung mga sangkot pong matataas na opisyal ng pamahalaan, partikular ng mga senador. Dito po sa mga proyekto po, dito po sa Bulacan at inaasahan ho namin po talaga na i-reconsider ng Senado yung kanila pong desisyon na ilipat po si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center papunta sa Pasay City Jail. Tingin po namin ay mas masisiguro po ng Senado at ng Kongreso na talaga naman pong nagagawad ng protected custody po sa kanya kung mananatili po siya sa PNP Custodial Center imbis po nasa Pasay City Jail. Kailangan natin maglinaw na yung pong Bryce Hernandez po ay hindi po akusado pa. Siya po ay nananatiling resource person, cited in contempt sa Senado at hindi ho cited in contempt na may protected custody sa House of Representatives. So, ang panawagan ho natin sa kabuuan po ng Senado, sana pag-isipan pong muli. I-reconsider po itong desisyon na ito dahil I think meron hong magiging mabigat na banta sa buhay po ni Bryce Hernandez kung ililipat siya mula pakialis nga si Iskol Bukol papunta po sa Pasay City Jail. Sa mga ano natin sa Senado? Sa mga ano natin, pakialis si Iskol Bukol kasi wala akong access dito to
to stop him. Pakialis nga mga kababayan, paki-time out. Sa mga dyan, moderator, paki-time out itong si School Bukol. Nakakapangit kasi yan ng algorithm. Pag nagpa-flood, pakialis na ninyo. Para i-consider. Susubukin ho natin. Sir Rolando Madarang. Ugnayan sa Senado para pag-isipan pong muli, pero ginagalang ho natin because this is a plenary action by the Senate, no? So, ang kabuuan po ng Senado po yung nagpasya na ilipat po si Bryce Hernandez papuntang Pasay City Jail. But we are speaking now as a part of the House Infrastructure Committee na talaga hong narinig yung po kanyang testimonya, nakita po yung mga larawan, nabasa yung pong mga text messages po ng mga senador. Pero sabi ni Villanueva, wala daw ebidensya. Walang ebidensya mga kababayan, maliwanag na maliwanag yon. Mamaya yan yung next topic natin. At kanila pong mga tauhan dito po sa mga kawani po ng DPWH. No, so, hopefully in the next couple of days, pag-isipan pong muli ng Senado po sana. Tama. Mangyayari po nito. Ano po nakikita po ninyong banta? Kaya Bryce? Ano ba meron sa Pasay City Jail, sir? Bakit delikado buhay niya doon? Well, una sa lahat, kulungan ho yun ng mga convicted persons already. At again, to be very clear, Bryce Hernandez is not a person detained. He is not yet accused of anything in court. No? So I think that is the problematic question on the Senate's decision to bring him to Pasay City Jail instead of a more neutral ground po at the PNP Custodial Center. So, posible ba malagay sa panganib buhay niya? Sir, favor ka naman dito. Posible bang malagay sa panganib yung buhay niya pag nilagay sa Pasay City Jail? Tingin ho natin kasi syempre at the very least kung nasa Senate premises ho siya. Actually, ang panawagan ho natin kung talagang titiyakin ho ng Senado na ililipat siya from the PNP Custodial Center, I think we would rather that Bryce Hernandez is detained in the Senate premises. Kasi at least mga Senate personnel po, security personnel po, yung magtitiyak po ng kaligtasan niya po roon. Sir, sa tingin nyo dahil po ba sa pagdawit sa dalawang senador, kaya po parang tila ipinalilipat siya ngayon sa Pasay City Jail? Yun yung parang punishment na kay Hernandez? Ayoko magbigay ng dahilan. Pero yun po sa wisdom po ng Senado kung bakit nila dadalhin po si Bryce Hernandez sa Pasay City Jail at hindi po sa Senate premises, no? Pero si Jinggoy ba naman ang nag-motion 'di ba? May intention dito kay may intention niyo na parusahan itong si Bryce Hernandez. Again, as the Infrastructure Committee po of the House, talagang we are conveying our grave concern for this transfer. Ultimately, decision po ng plenary po ng Senado yun, ginagalang po natin yun. Pero I think they have to be reminded again na the events of yesterday are grave enough for them to actually reconsider this transfer. Kung hindi na po ba si Hernandez at meron po siyang appeal sa inyo? Hindi pa namin nakakausap. Kung hindi na po magbabago yung desisyon ng Senado, may pwede po bang gawin yung Kamara para tiyakin yung seguridad niya, like magpadala kayo ng security personnel, members ng Sergeant at Arms? Pwede po natin pag-aralan po yung mga measures po na ito, but isa dun sa mga pwede rin mangyari, kung talagang sa Pasay City Jail po talaga siya dadalhin, siguro maganda mabigyan ho siya ng sarili ho niyang pwesto doon po sa Pasay City Jail at hindi po siya ihalo doon po sa mga actually detained persons po doon. That is correct. I totally agree with you na dapat ito ay may sariling kwarto at hindi pwedeng ihalo sa mga PDLs. Now, mga kababayan, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol dito